Okay, welcome back JH. Welcome back sa mga students natin no, na nanonood ng recording natin. Okay, last time, dito sa media plan natin, diniscuss natin yung company details dun sa media plan. Ngayon, ang next lesson natin is about customer persona. Sa IT Creed, sa agency namin, no, for every new client, or minsan hindi man nga new client, even pagka gagawa lang kami ng new campaign, may bagong offer yung client namin. Kung nag-iiba yung target nila, gumagawa kami ng customer persona. So, mandatory na steps namin tuwing mag-start kami ng campaign is gagawa kami ng customer persona. Typically, yung customer persona, hindi naman talaga, sabi ko, ginagawa namin. Nilalagay namin sa document, pero in collaboration with dun sa client. Lahat naman kasi ng to, yung client yung magsasabi. Pag hindi ma-pinpoint exacto ng client, yung customer persona niya, ang ginagawa namin is tinutulungan namin yung client na ma-identify yung customer persona. So, bakit importante yung customer persona? Kasi pag may customer persona ka, yung ad copy mo, i-fit mo siya dun sa customer persona based sa pagkakakilala mo dun sa person. Parang, ano lang din yan, di ba? Labas tayo sa campaign. Pag meron kang kakausapin, pag bata yung kakausapin mo, yung language mo, pang bata, di ba? Gagawin mo ganon. Or pagka, technical na tao yung kausap mo, yung language mo, technical din. Yun yung importance ng customer persona. Kasi gusto mong malaman is anong tone ang gagamitin mo for them. Gusto mong makilala yung tina-target mo para you will know how to communicate with them. So, okay, so tama na yung explanation. Pupunta na tayo dun sa actual na paggawa ng customer persona. Ready ka na? Yes, ready na. Okay. Okay, so basic syempre, targeting natin sa customer persona, kailangan natin malaman yung gender. Parati namang male, female yan. Yun yung typical, pero minsan male lang yan, minsan female lang yan. So minsan magkaiba yung traits ng male and female, depende sa type of business. But for this one, yes, male and female yung customer persona. And then yung age range nila is 35 to 55. Yan yung age range ng customer persona. Yung audience description, napaka-importante nito. Bakit mo kailangan yung audience description? Kailangan kaya mong i-describe yung audience mo, no? So for this one, yung service is online guitar lesson. So yung target natin, male and female, if I'm going to describe them, sila yung mga parents with teen kids, or pwede ding mga guitar enthusiast sila. In real life, segment pa namin to. Iba pa yung parents with teen kids, iba pa yung persona ng guitar enthusiast. Para sa simplicity, baka kasi di tayo umabot sa Google Ads pag nag-focus tayo sa na puro customer persona. Pagsasamahin muna natin ngayon yung pagsasamahin muna natin siya. Tapos, iba pang description ng customer persona. Lahat ng alam namin, basically, ini-interview namin yung client, no? So, iba pa dyan is yung pagkakakilala namin is meron silang musical background. Minsan, they played guitar during, like for this one, they may have played guitar during high school or yung college nila or yung nasa school sila. Pero hindi nila na-master yun. Yun yung mga enthusiast or minsan sila din yung mga parents. Parents na siya, guitar enthusiast pa siya. Tapos, ano ba yung mga, say for example, occupation nila. So, yan, importante din yan. So, based most likely, nandyan sila, mga high-paying jobs na nasa IT, yung mga ganyan, sa banking, sa finance, sa healthcare, yung mga ganyan. Tapos, if alam mo din yung educational background nila, or most likely, kung ganito yung occupation nila, so most likely yung education na mga yan, they have a bachelor's degree or higher, di ba? To further describe them, alam din namin ano yung hobbies nila. Isang tip pala, pag hindi yan ma-identify ng client, ginagawa namin, nahanap namin yung mga, kung meron na silang past clients dati, ini-stock namin sa social media nila. Tinitingnan namin, ano ba yung natapos nito? Ano ba yung educational background? Ano ba yung hobbies? Ano ba yung pina-follow? Basically, ganun yung pag gusto na, tinutulungan namin yung client to identify their customer persona. And, so, minsan nakakatulong ang pagiging stalker. Pag sa magandang paraan. Yes. Yan.